Magandang araw po mga mahal na manonood. Lahat ng motorsiklo ay ginagawa para ibenta sa kliyente. At kung magiging popular ang isang particular na modelo o hindi ito magkakaroon ng tagahanga, nakadepende ito sa kung gaano katumpak na hulaan ng pamunuan ng kumpanya ng motorsiklo ang mga kagustuhan at nais ng mamimili. At syempre, kailangan din ng swerte. Ang tatlong gulong na off-road na sasakyan na ito ay lumitaw dahil sa simpleng kagustuhan ng kumpanyang Honda na kumita pa ng kaunti. Ang pagsikat ng linyang ito ng mga sasakyan ay naging napakabilis, kaya makalipas lang ng ilang taon mula nang lumabas ang unang modelo sa mga showroom ng dealer, ang tatlong gulong na ito ay naging isang tunay na alamat at waran para sa iba. At ang sasakyang ito rin ang ninuno ng mga quad bike sa anyong nakasanayan na ng mga tao ngayon. Sa video na ito, ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa paglitaw, pagsikat at pagbagsak ng Honda ATC All-Terrain Cycle. Nasa Cross Mota Channel kayo, sana magustuhan ninyo. Lumipat tayo sa kalagitnaan ng dekada 60 kung saan matatag na ang Honda. May malawak na hanay ng mga modelo ng mga sasakyan na ginagawa. Matagumpay na lumalahok ang kumpanya sa mga karera at ang mga produkto nito ay sumasakop sa mga bagong merkado, kabilang na ang pinakamalaking merkado sa Amerika. Ang pinuno ng mundo ng motorsiklo ay si Saitira Honda, ang tunay na rock and roll na tao. Sa pagtatapos ng dekada 60, ang mga motorsiklo ng Honda ay hinahanap-hanap, minamahal at pinapangarap ng parehong mga amateur na motorista at mga profesional na racer. Gayunpaman, iisang problema ang lahat, ang pagtatapos ng season. Kapag lumamig at bumagsak ang puting langaw mula sa langit, inilalagay ng may-ari ang kanilang dalawang gulong na kabaya sa garahe dahil hindi naligtas magmaneho nito. Napansin ng mga manager ng Honda na mahina ang benta ng motorsiklo tuwing taglamig kahit maganda ang produkto. Hindi magiging Honda ang Honda kung wala silang paraan para malusutan ang ganitong sitwasyon. Noong 1967, inatasan si Osamu Takeuchi at ang kanyang team ng mga taga-disenyo na gumawa ng motorsiklo na pwedeng gamitin sa anumang panahon at uri ng kalsada, kahit dun sa mga lugar na wala talagang kalsada simulat sa pool. Napaka-ambisyoso ng gawain bilang tugon sa mga kahilingan ng Amerikanong dealer. Maraming opsyon ang sinuri ni Takeuchi. Ito ay mga makinang may 2, 3, 4, 5 at kahit 6 na gulong, pero napili ang 3 gulong na disenyo. Ang ganitong pagkakaayos ay nagpapahintulot na makayanan ang maraming uri ng hindi pantay na daan at nananatiling magaan at madaling imaniobra. Sa pagdidisenyo, nagkaproblema sa goma. Kailangan ng gulong na may kapit sa malambot na ibabaw gaya ng nyebe, buhangin at putik. Hindi angkop dito ang gulong ng motorsiklo. Bumilis ang paggawa ng bagong teknolohiya nang ipadala ng Amerikanong sangay ng Honda kay Takeuchi ang Ampicat, isang Amerikanong imbensyon na may 6 na 20 pulgadang gulong na mababa ang presyon at kayang dumaan sa mahihirap na daan. At dahil sa laki ng contact patch ng mga ganitong gulong, minimal lang ang epekto nila sa ibabaw ng lupa. Pinili nilang gamitin ang single-cylinder 4-stroke na makina ng Honda ST70. Pero medyo mahina ito, kaya tinaasan ang displacement nito hanggang 80. Siyam cc na nagbigay daan para makuha ang 7 lakas kabayo. Manglakas mula rito. Ang makinang ito at 4 na bilis na 2 range na semi-automatikong transmisyon ay nagbigay daan sa bagong modelo, tumawid sa off-road at umabot ng 50 km kada oras. Pagkatapos ng 18 buwan ng pagdevelop, handa na ang unang 3 gulong na sasakyan na may index na US 70 at ipinakilala ito sa publiko ng Amerika noong 69. Para dito, mano-manong binuo ang unang batch ng US 70 na may 130 piraso para sa isang linggong presentasyon sa Pismo Beach, California. Karaniwang iniukne kay Honda ang pag-imbento ng 3 gulong na ATV. Hindi dapat balewalain ang ambag ng Honda ATC sa pagunlad ng industriya ng mga sasakyang pang off-road. Gayunpaman, hindi si Honda ang una. Mayroong mas hindi kilalang sasakyan na tinatawag na 3 kart na lumabas 2 taon bago ang US 70. Nabuo ang 3 gulong na ito dahil kay John Plessinger. Noong 1967, estudyante siya sa kolehiyo at ginawa ang kanyang sasakyan para sa thesis niya.
Pagkatapos mag-aral, ipinaupa ni John ang patent at karapatan ng imbensyon niya sa New Holland na kilala sa makinaryang pang-agrikultura. Nagsimula ang produksyon ng tatlo kart noong 68 at agad lumawak sa 5 modelo ang mga makina. Na-inspire si Uchi ng imbensyon ni John Plessinger sa US Yamnapu. Hindi natin alam kung ang mga inhinyero ng Honda mismo ang nakaimbento ng 3 gulong na all-terrain vehicle. Kinailangan muling magpakitang gilas ng mga marketer at advertiser ng Honda para sumikat ang produkto at makuha ang malaking bahagi ng bagong off-road na merkado. Magandang paraan ng pag-aanunsyo, halimbawa, ang pagsali ng US Yamnapu sa pelikulang James Bond na Diamonds Are Forever noong 1971 at 71 na si Sean Connery ang bida. Sa merkado ng US, ang US Yamnapu ay ibinenta sa halagang $575. Noong taong 70, ginamit ang pangalan na US Yamnapu hanggang 73 nang matagumpay na nairehistro ng Honda ang trademark ng all-terrain cycle. At doon na tinawag ang modelo na ATC Yamnapu. Mula noon, ginamit na ang prefix na ATC para sa lahat ng 3 gulong na sasakyan. Ang Honda US Yamnapu ay dinisenyo na walang suspension na karaniwan noon sa mga ATC. Noong dekada 70 ang pagsipsip ng lubak ay galing sa mga gulong na mababa ang presyon at walang rim. Kahit may malinaw na pakinabang, may kahinaan din ang ganitong gulong. Madali silang masira at nade-deform lalo na sa lubak at di pantay na daan. Ang pangunahing problema ay presyo ng bagong set ng gulong. Kinailangan ng mga Hapones na baguhin ang kanilang konsepto upang maiwasan ang masamang reputasyon ng kanilang teknolohiya. Noong 1974, gumawa sila ng mas tradisyonal na disenyo ng gulong na ginagamit pa rin sa mga sasakyang pangkalahatang lupa ngayon. Sa ilang taon, sumikat agad ang teknolohiyang ito. Sa California, aktibong ginagamit ang US Yamnapu para sa paglalakbay sa mga dalampasigan, buhangin ng burol at iba pang hindi sementadong daan. At halos hindi rin tuluyang pinabagsak ng Honda ATC ang klase ng mga 6 na gulong na all-terrain vehicles na naging popular sa Amerika noong dekada 60 kung saan aktual na kinopya ang mga gulong ng US Yamnapu. Nagsisimula sa $1,500 ang presyo ng ganitong 6 na gulong na sasakyan. Karapat-dapat ang kasikatan ng Honda. Sa $600 nakakakuha ang mamimili ng masayang at halos kahit saan makalusot na makina at maliit lang ang gastos para sa karaniwang Amerikano kumpara sa naranasang emosyon at adrenaline. Panahon na para mag-ride. May ilan ang gumagamit ng Honda ATC para sa practical na gamit. Kasama rito ang mga magsasaka, tagapangalaga ng kagubatan, bantay gubat at iba pa. Kalaunan, palalawakin pa ng kumpanyang Hapon ang kanilang ATC. Bukod sa mga modelong panglibangan, ipapakita rin ang utilitaryo at high-performance na sports na makina. Sa mga unang taon pa lang ng paglabas ng US Yamnapu, umabot na agad sa humigit kumulang 10,000 unit kada taon ng benta. Sumikat ang mga 3 gulong sa kanayunan at dumami ang bagong modelo habang tumataas ang kasikatan. Noong 1973, inilunsad ang modelong ATC 70 na mas magaan at mas maliit at ginawa para sa mga bata. Ang ATC 70 ay may proteksyon sa paa, mas pinadali ang preno at may US Forest Service approved spark arrestor para maiwasan ang aksidenteng sunog ng mga bata. Sunog! Noong 1979 ang displacement ng makina na may horizontal na silindro ay tumaas sa 105cc at ang bagong modelo ng all-terrain vehicle ay tinawag na ATC 110. Makalipas ang 1 taon, noong 1980, lumabas ang 3 gulong na motorsiklo na ATC 185 na may 180cc na makina na may 15 kabayo at 5-speed na transmisyon. Pwedeng gawing utilitarian ang 185 sa kaunting dagdag na bayad, nilagyan ng Honda line ng front at rear rack at trailer hitch. Malaki ang investment ng Honda sa ATC lineup dahil alam nilang malakas din ang kompetisyon. May malalambot na suspension, disc brakes, 5-6-speed transmission at electric starter ang mga sasakyan. Ang unang tunay na high-performance na ATC na espesyal para sa karera ay ipinakilala noong 81 bago nito, ang mga Daredevil ay kontento na sa mga modelong ATC, 110 at 185. ATC 250, Army lagyan ito ng 250cc na 2-stroke na makina mula sa modelong cross motorcycle na CR 250 na may lakas na 39 HP at 5-speed na transmission. Mahalagang yugto sa kasaysayan ng off-road racing ang paglabas ng modelong ito.
Matapos ang isang taon, noong 82 inilabas ng Honda ang kanilang unang utilitaryong ATC 200 e-Big mula mismo sa pabrika. Tunay itong maasahang pangtrabaho na may lagayan ng kargamento at kadena sa mekanismo. Dito, ginamit ang electric starter para paandarin ang makina. Noong 1983 inilunsad ng Honda ang ATC 200X, isang sports model na may 4-stroke na makina mula sa XR series. Kilala ito sa mataas na performance at pagiging maaasahan, dahilan para maging isa sa pinakamatagumpay na sports tricycle. Pagsapit ng 84, nakamit ng Honda ang ganap na dominasyon sa larangan. Sa taong yon, 370,000 na ganitong uri ng all-terrain vehicle ang naibenta at umabot sa 69% ang bahagi ng kumpanya sa merkado. Nakatulong sa Honda ang mga mabilis nilang nakuhang patente sa ATC technology. Hindi makagawa ang ibang tagagawa ng all-terrain vehicle nang walang bayad sa Honda. At pumasok lang ang iba pang mga kumpanyang Hapones tulad ng Yamaha, Suzuki at Kawasaki sa larangan ng 3 gulong na all-terrain vehicle noong nagsimula ang dekada 80. At para makakuha ng bahagi sa merkado, kinailangan nilang maging malikhain. Naglabas ang Yamaha ng 60cc TR Zinger para sa mga bata, samantalang kabaliktaran ang ginawa ng Kawasaki. Ang unang modelo nila ay malaking 3 gulong na 200cc ang makina at noong 1981 ito ang pinakamalakas sa merkado. Masigasig ding dinedevelop ng 4 na kumpanyang Hapones ang sports na modelo ng 3 gulong na sasakyan. Noong 1984 ang modelong Big Red ay inayos pa lalo upang mas tumugma sa kanyang layunin. Nagkaroon ng reverse gear at pinalitan ng mas matibay na kardang ang kadena ng pangunahing transmisyon. Ang Big Red ay kayang humila ng 320 kilo base sa manual, pero sa realidad, mas mabigat pa ang nahahatak ng mga tricycle na ito. At noong 1984, lumabas din ang unang 4 na gulong na quad bike na Honda TRX 200. Noong 1985, pinalitan ng mas bagong modelo na ATC 100 at 25M ang ATC 100 at 10 at. Makalipas ang isang taon, malaki ang naging pagbabago ng modelo at naging mas kahawig ito ng linya ng ATC 200. Noong 1985, lumabas pa ang 2 racing na modelo, ATC 200 at 50SX at ATC 300 at 50X. Ang mga racing tricycle na ito ay kayang umabot ng bilis na hanggang 130 km kada oras, na para sa ganitong klase ng sasakyan ay talagang nakakabaliw. Noong 1987, ilang milyong tricycle nang naibenta ng Honda. Hindi ka panipaniwalang tagumpay ito, ngunit may paparating na problema. Ginawa ang mga subtitle ni D. Matorzok. Madalas din ang sabihin, mas madali nun. Sa mga scooter at mokik na may hanggang 50cc na makina, hindi kailangan ng lisensya, pwede kang magmaneho ng walang helmet at iba pa. Ganon din sa Amerika noong dekada 60 at 70, hindi rin sila masyadong nag-aalala noon sa pagsusuot ng seatbelt o paggamit ng helmet sa motorsiklo. Pero habang lumilipas ang panahon, tumataas ang mga hinihingi pagdating sa kaligtasan. May ilang modelo ng ATC na para talaga sa mga bata gaya ng ATC 70. Para sa bata, kailangan pa ng dagdag na hakbang sa kaligtasan. Particular, ang mismong sasakyan ay dapat matatag para mas madali itong imaneho ng batang driver. Ganito rin ang sinasabi ng mga patalastas, pero sa realidad, iba ang nangyayari. Hindi matatag ang 3 gulong na all-terrain vehicle sa baku-bakong lupain at kailangan ng espesyal na kasanayan. Kahit marunong sa pagmamaneho ang matatanda, maraming kabataan at bata na kulang sa kasanayan ang nadisgrasya o namatay sa mga 3 gulong na ito. Noong dekada 80, humigit kumulang 1,000 ang namatay at halos 300,000 ang nasugatan sa mga 3 gulong na all-terrain vehicle. Sabi ng matatanda, ilang kabataan na ang napahamak sa planeta sport. Sa Amerika, malamang ganito rin ang sinasabi nila tungkol sa Honda ATC. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 80 lampas, 1,000 kaso nang nakabinbin sa korte ukol sa pagbebenta ng mga delikado at hindi mahulaan na tricycle ng mga gumagawa ng motorsiklo. Noong 1984, sinumulan ng imbestigahan ng Komisyon sa mga Produktong Pang-Consumer ng Amerika ang isyong ito. At pagsapit ng 1987, 1988, masigasig na tinatrabaho ng kagawaran ng katarungan ang isyong ito kasama ang 5 gumagawa ng sasakyan, ang Japanese 4 at Polaris. Nagkasundo ang mga panig na ipagbawal ang 3 gulong na off-road na sasakyan at piliin ang mas matatag na 4 na gulong. Aminado rin ang mga gumagawa ng sasakyan na may kasalanan sila, hindi lang ang mga driver. At mula noong 1988 kinakailangan maglagay ng mga sticker sa mga quad bike na nagbababala tungkol sa posibleng panganib ng sasakyan, pati na rin ang pangangailangan ng pagsasanay sa pagmamaneho ng quad bike.
Isang taon bago, tumigil na ang Honda sa paggawa ng ATC models nang malaman nilang mawawala ng pangunahing merkado. Kahit ganito ang naging katapusan, ang mga tricycle na may malalaking gulong ay naging mahalagang bahagi ng makulay at matagumpay na kasaysayan ng kumpanyang Hapones. Pagkatapos ng 8 at 7, marami pa ring natirang nabentang 3 gulong na all-terrain vehicle sa Amerika na patuloy na kinagigiliwan at minsan nadudulot ng pinsala sa matatanda at bata. Agad namang sinakop ng mga 4 na gulong na quad bike ang puwang na sa totoo lang, hindi rin naman ganoon katatag sa off-road. Mas maayos sila kumpara sa 3 gulong na sasakyan pero patuloy pa rin nadidisgrasya ang mga tao sa kanila na may parehong sigasig. Noong dekada 90, mga 100 bata taon-taon ang namamatay dahil sa quad bike. Tulad ng nakikita ninyo, ang totoong problema ay hindi sa sasakyan kundi sa pag-uugali ng mga tao tungkol dito. Paano ito nangyayari sa karamihan ng kaso? Bumibili ang mga magulang ng laruan para sa bata, kahit Honda ATC, quad bike, pit bike o electric scooter. Masaya sila na umalis si Dityo para maglaro, kaya nagkaoras sila. Kasabay nito, iilan lang ang nagbibigay pansin sa pagsasanay sa ligtas na pagmamaneho at sa dekalidad na kagamitang pangkaligtasan. Ganyan mga kaibigan ang kwento ng pagyusbong at pagbagsak ng Honda ATC. Dito natatapos ang aking kwento. Sana naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito. Kung totoo nga yun, pakiusap. Huwag kayong mag-atubiling i-like ang video na ito, mag-iwan ng komento at ibahagi ang kwento sa inyong mga kaibigan. At syempre, mag-subscribe na rin kayo sa channel kung hindi pa ninyo nagagawa para hindi ninyo ma-miss ang mga bagong episode. Kasama nyo ang channel na Crossmoto. Hanggang sa muli nating pagkikita.